po ito ordinaryong hangin. Unos na hangin, isang hangin na malakas po ito mula sa hilagaan. Tapos isang malaking ulap ang nakita niya na may isang apoy na naglilikom sa sarili. Tingnan ninyo kapatid, pagka merong ulap at saka may unos, hindi ba merong kidlat? Because there is fire in water. Meron pong apoy sa tubig, kapatid. Bakit? Sapagkat ang tubig binubuo ng dalawang uri ng gas. Ang tubig po binubuo ng hydrogen at oxygen. Kaya nga ang scientific symbol yan H2O eh. 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen will make up water. Tubig yun. Ngayon sa tubig, kapatid, makikita nyo, isang simpleng paliwanag lang na yung ulap, merong unos. Pagka po yung mga ulap na malalaki nagkakabanggaan, nagpo-produce ng lightning ng apoy, that is because of friction. Ano po ibig kong sabihin, kapatid? Yung nakita ni Ezekiel, ito po ay scientifically possible na yung isang malaking ulap at yung unos na hangin, may isang apoy na naglilikom sa sarili, parang na umiikot. Isang ningning sa palibot. Mula rito may parang metal na nagbabagam mula sa gitna ng apoy. Pagdating sa 5, kapatid na Luz, at mula sa gitna niya nanggaling ang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay. At ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. At bawat isa ay may 4 na mukha. At bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa. At ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. yan. Sa makatid, mula doon sa gitna nung parang nangyayari na yun na nakita ni Ezekiel na parang unos na hangin, na merong apoy, lumabas ang wika ang 4 na nilalang na buhay, at tinasabi naman niya yung ano ba anyo nito, yung isa mukhang tao, etc. Hindi mo tayo bitin dyan hindi tayo bitin. Pagdating ng aklat ng Apokalipsis, inuulit yung banggit tungkol doon sa 4 na nilalang na buhay. 4:6 ng Apokalipsis. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Nakita po ni Juan ang set up sa langit sa metrono ng Diyos. Kasi nakapanhik siya sa langit sa Espiritu. Basahin natin ang 4:1 ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdaka ay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita ko na nakaupo ang 24 na matanda na dadaramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan, na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin.
At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay. Yan, napakaliwanag na yung senaryong nakita ni Juan nung sabihin sa kanya, umakyat ka rito, nakita niya bukas yung pinto sa langit, pinaakyat siya, pinakita sa kanya yung trono, tapos yung nakapalibot na mga 24 na luklukan kung saan nakaupo yung 24 na matatanda, at nakita niya rin yung 4 na nilalang na buhay na kagayang-kagaya nung nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Ngayon, ito po ba ay may possibility na mga aliens at nakasakay sa spaceship yung nakita? Wala pong ganun, kapatid. Kasi hindi nga metal yung nakita niya eh. Alapaap at saka ulos na hangin. Ayun. At ang sabi ni Ezekiel, parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy, na doon lumabas ngayon yung 4 na nilalang na buhay. Parang kagaya rin nung nakita ni Juan sa Apokalipsis, nang tumanig siya sa langit, sa espiritu, nakita niya sa luklukan, merong kidlat at kulog, tapos may apoy, na doon niya rin nakita yung 4 na nilalang na buhay. Kaya ito po, kapatid, ay vision po ito. Vision. Isang pangitaing nakita ni Ezekiel na ipinaliliwanag later nung pangitain naman na nakita ni Apokaliptikong si San Juan. Wala pong possibility, biblical or scientific, na ito ay mga UFO, na ang Diyos ay galing sa ibang planeta. Hindi po totoo yun. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng planeta. Sinasabi po yan ng banal na kasulatan. Basahin natin ang 14 ng gawa ng mga apostol. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghain kasama ng mga karamihan. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon." Nakita nyo, ito lahat na ng direksyon ng sinabi ni Pablo rito eh. Ba't nyo ba kami sinasamba? Sabi niya doon sa mga tao doon sa lugar na kanyang kung saan siya nagmilagro. Bakit nyo kami sinasamba? Kami taong kagaya nyo, may karamdaman din. Pinagdadala lang namin kayo ng mabuting balita upang sa mga bagay na itong walang kabuluhan, yung pagsamba sa hindi tunay na Diyos, walang kabuluhan yon, magbalik kayo sa Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. So ang gumawa ng buong universo ang Diyos. Huwag po natin kailanmang maisip na ang Diyos galing sa ibang planeta. Ang Diyos po ng Biblia, siya ang gumawa ng mga planeta. Siya ang gumawa ng langit at ng lahat ng mga bagay na nasa mga yaon. Kaya ano pa man ang makita natin sa universo sa darating, gawa ng Diyos lahat yan. Ngayon, yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, siya po ang nagsasalita sa Biblia sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at mga apostol at mga ebanghelista. Siya rin ang nag-utos na isulat ito. Ang napakasamang magagawa natin, bigyan natin ng sariling pakahulugan ang salita ng Diyos. Meron pong mga salita sa Biblia, kapatid, na hindi madaling maintindihan ng tao. Pero dapat nating tignan ng sitwasyon. Ano ba yun? Ano ba yung sinasabi? Pangitain ba o reality? Ang mga propeta po, pinagpapakitaan ng Diyos kagaya ni Ezekiel sa pangitain. Basahin natin sa Bilang Kapitulo 12,
ganito ang ating mababasa. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Alam mo po kapatid, pagkapangitain, hindi natin ini-involve sa pangitain yung mga bagay na material, na literal o physical. Yung nakita po ni Ezekiel, pangitain po yun eh. Paraan po ng Diyos yun para magpahiwatig sa propeta ng isang bagay. At dito po sa pinabasa niyong 1:4 hanggang 21, ito'y pangitain nakita ni Ezekiel na ang tinutukoy po rito yung 4 na nilalang na buhay at kung anong sitwasyon sila naroroon. Parang isang ningning sa palibot, mula sa gitna nyo ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Yon. At yan po ang pagsasalarawan niya dun sa 4 na nilalang na buhay. Na yung 4 na nilalang na buhay pala sa langit, ang tungkulin pala nun po ay magsalita lang ng sinasabi niyang araw at gabi na nagsasabi. Basahin na nga natin yung 4:8, Sis Lou. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. 9. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay nang mangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan. Yung palang 4 na nilalang na buhay, yun po palang ginagawa lang nun sa langit, walang tigil na pagpupuri sa Diyos. Sinasabi nila, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, nabuhay at nabubuhay at darating. Nagpupuri sila araw at gabi, nagpapasalamat sila sa Diyos. Wala silang ibang ginagawa. Alam nyo, ito isang senaryo sa langit na nakita ni Juan, na sa langit mayroong forever na nagsasalita ng kapurihan ng Diyos. At ito, napakagandang aral po sa Biblia ito. Bakit kailangan yung 4 na nilalang na buhay? Walang katigil-tigil na ulit-ulit na nagpupuri. Walang katigil-tigil yun magpakailanman. Yan po. Meron pong isang magandang karunungan sa Biblia riyan. Pinakikita ko lang sa inyo yung binabasa po sa Ezekiel 4:21. Pagsasalarawan ng isang katotohanan ng nakita ni Ezekiel sa pangitain tungkol sa 4 na nilalang na buhay, na nakita rin ni Apostol Juan sa panahon ng mga apostol sa pangitain naman sa Apokalipsis. Nagpapakita lang po ito ng bagay sa langit. Sa langit po ito, kapatid. Hindi dito sa Earth's atmosphere. Hindi po dito ito sa para magkaroon tayo ng hinala na ito UFO. Huwag po kayong naniniwala sa UFO, kapatid, na yan ay galing sa ibang planeta. Huwag po kayong naniniwala sa ganun. Kasi alam nyo, yung galing sa ibang planeta, pagpasok sa mundo, natutunaw na eh. Kagaya halimbawa ng mga meteors, yung meteorites, pagpasok sa atmosphere ng mundo because of pressure and friction, halos matunaw-tunaw na yung mga meteors eh. Ano bang galing sa ibang planeta ang papasok sa ating mundo na makakapasok ng walang damage pagkatapos maglilipad-lipad at makikita ng mga tao, pipi